Praise God, purihin po ang ating Panginoon at isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa kabila po ng hindi magandang panahon, patuloy po tayo magpupuri sa ating Panginoon dahil wala pong makakahadlang sa ating gawain. Amen? At bago po tayo mag-umpisa, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Father God in heaven, we thank you, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, na dinala niyo po kami dito, Panginoon, ng ligtas, Panginoon. Salamat, Lord God, sa isa pong linggo na muli niyo po kaming iningatan, Panginoon. At kayo po ang nagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, Lord. Na higit pa po sa aming inaasahan, Lord. Binayayaan niyo po kami, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. At ang iyong pabor ay aming kasama, Panginoon, saan man po kami nagpunta. Salamat, Lord God, sa kabutihan mo, Panginoon. Sa umagang to, Panginoon, we pray, Lord God, for a successful service, Panginoon, magmula po sa umpisa hanggang po sa huli, Panginoon. And we pray, Lord God, na i-fill mo po kami ng Holy Spirit, Panginoon. Lalo na po ang worship team, Panginoon. I pray, Lord God, na execute po namin lahat ng mga awiting papuri sa iyo, Panginoon, ng maayos, Lord God, at maganda, Panginoon, at maging blessing po ito sa lahat po ng kasama naming magpupuri, Panginoon. Gamitin mo po kami ang aming kakayahan at talento na sa iyo rin lamang po nagmula, Panginoon, para po sa iyong kaharian. And I pray, Lord God, sa mahal po naming pastor, bigyan niyo po siya ng knowledge and wisdom, Panginoon, sa pagbahagi niyo po ng inyong salita. And I pray, Lord God, gamitin mo siya, Panginoon, to touch everyone's heart, Panginoon, pamamagitan po ng mga salita mo, Lord God, na siyang magbubukas sa amin ng panibagong aral, Panginoon, na magagamit po namin sa aming mga buhay, Lord God. And I pray po sa lahat ng taong nandirito, Lord God, buksan mo po ang aming puso't isipan sa mga salita mo na aming tatanggapin, Panginoon, at sa biyaya mo na ihahandog sa amin, Lord God. Panginoon, dalangin po namin na wala pong distraction sa aming service. In the name of Jesus. At dalangin po namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng pusong nag-aalab sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Pusong sabik sa iyong presensya, Panginoon. Pusong laging ikaw ang hanap namin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, sa iyong presensya, amin kang pinupuri at sinasamba, Panginoon. Ikaw lamang ang aming tinataas, ang ngalan mo lamang ang aming itataas, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. Inaniyan po namin ang lahat na tumayo para sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi po sa mga awit 145 verse 2, aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Amen. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos. Amen! Hallelujah! Ngayon po ang pagkakataon natin na ay awit natin ang lahat sa ating Panginoon. Ibigay po natin ang ating buong puso sa pagpuri sa Kanya. Amen!
Purihin po ang ating dakilang Panginoon. Yes, Lord, we praise you and we worship you. Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you, Lord God, through this songs of praises, Lord. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo po sa amin. When the music fades, all it strips away, and I simply gone, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things have been. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things have been. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus.
Let's praise to our lips and our heart. Let's confess kung gaano po kabuti ang ating Panginoon. For He deserves all these praises, genuine praises, para lamang po sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. This is my desire to honor you.
Hallelujah. Let's all pray together. Father God in heaven, Lord, we thank you, Panginoon, sa umagang to, Lord God, for your presence, Panginoon. Salamat po sa bawat isang nandirito, Lord God, na umaawit at nagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na tanggapin mo po lahat ng aming mga papurit pagsamba na para lamang sa iyo, Panginoon. At sabi nga po sa mga awitin mo, we will offer our lives, our soul, and everything to you, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa puso at buhay ng bawat isa, Panginoon. Ikaw po ay inahayaan namin, Panginoon, na siyang mag-lead sa bawat isa, Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin sa aming mga buhay, sa lahat po ng mga aming desisyon na gagawin, Panginoon, sa every step na aming gagawin, Panginoon. Lord, we pray na ikaw po ang manguna, Lord God, sa amin, Panginoon. Dalangin namin ang iyong provision, Lord God, sa lahat po, sa bawat isang nandirito. Panginoon, maraming salamat po sa umagang to. Amin ka pong tinataas, pinupuri at sinasamba, Panginoon, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Wow, magandang umaga sa ating lahat. Napakasarap magpuri sa Panginoon, hindi ba? Lord, I give you my heart, all my soul, lahat sa atin. Kasi siya naman talaga nakakilala sa atin. Amen? And we sing a song. It's more than a song. We give our hearts to the Lord. But before that, let's go to the Lord in prayer. Father God, we thank you once again. Salamat sa biyaya mo na showers of blessing. Kita namin na malamig ang panahon, umuulan sapagkat alam namin ang biyaya mo ay bubuhos sa amin sa umagang ito. Dalangin ko na ang iyong lingkod ay maggamit mo upang yung salita mo ay tumimo sa aming puso. Sa pangalan ng aming dakilang Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Napakabilis talaga ng panahon. Next month, Nobyembre na. Tapos ay Disyembre. Pag Disyembre na, nandyan na yung naghahanda na tayong mamili ng mga Christmas gifts. Tama? Yeah. Kaya pupunta ka sa mall ngayon, talagang punong-puno na eh. Ang daming nagsha-shopping. Pero ngayong maga, ipagpapatuloy natin ang ating series na pinamagatan nating Faithful Stewards of God's Gifts. At nasa third week na tayo at ang ating topic is about faithful with relationships and responsibilities. Okay, sisimulan ko sa isang kwento. No? Mayroon isang janitor sa isang eskwelahan na sobrang sipag. Tuwing umaga, nakikita siya ng estudyante ito talagang pinapakintab niya yung hallway ng eskwelahan. Isang araw, sabi ng estudyante, Tatay, ba't ang sobrang sipag mo? Wala namang nakakita sa iyo pag umaga. Yung ating principal, dumadating siya, late na. Ba't naman sobrang sipag mo? Sabi niya, hindi ko naman ito ginagawa sa principal. Ginagawa ko ito sapagkat ako'y nagtatrabaho sa ating Panginoon. Amen? That's stewardship. You do your best, you work faithfully even though nobody is around. Sabi nga ng Bible ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Amen?
See, God calls you to be faithful kasi He wants to bless you in every way He can. You cannot outgive God. Kahit malit lang ang ginawa mo, pero ginawa mo ng buong puso yan, hindi man nakikita ng tao, sabi ng Panginoon, I will bless you publicly. So when we talk about stewardship, hindi lamang po ito tumutukoy sa pera, tumutukoy ito sa bawat area ng ating buhay, sa ating pamumuhay, in public and in private. Kaya nais ko munang ibigay ang unang point natin, relationships are sacred trust. Sabi sa 1 Peter 4:8, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Higit sa lahat, magmahalang kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Every relationship, marriage, friendship, church members, kaibigan, yung mga bagong ikakasal, how we treat people is how we display our value with God. Minsan po hindi natin naiisip na gusto ng Diyos na mahalin mo ang kapwa mo sapagkat doon makikita ng Diyos kung talagang mahal mo siya. Sige, paano po natin maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Pero sabi ng Diyos, if you love your brother and your sister, then that will prove the world that you are my disciple. Amen? Kaya yung pagbibigay po ng pagmamahal, pagpapatawad, mercy, patience sa ating mga kapatid, sa ating pamilya, asawa, anak, sa lahat ng relationship, yan po ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos upang i-display natin yung character niya. Faithful stewardship in relationship means loving others with patience and grace. Kaya nandyan nga yung fruit of the Holy Spirit. Kasi pag nandyan yung pag-ibig, sunod-sunod na. No? Love is what? Kind. Maraming katangian ng pag-ibig. Kaya nga kapag nandyan ang pag-ibig, love binds us together. Si maraming naghihiwalay sa mga relasyon. Ano po ba yung mga naghihiwalay sa relasyon? Mamaya makikita natin yung pinaka nagiging sanhi ng broken relationship. Tignan muna natin example si Joseph sa Genesis. Alam nyo, after na ang kanyang mga kapatid ay ipinagkanulo siya, hindi siya minahal, siniraan siya, itinapon sa pit, ibinenta sa mga Ehipto o Egyptians. Ano po ba naging damdamin ni Joseph pagkatapos ng mga masasamang pangyayari yon? Siya po ba'y nagkaroon ng bitterness? Siya po ba'y nagtanim ng sama ng loob? Hindi. Tignan po natin ang sinasabi sa Genesis 50 verse 20-21. Sabi rin, ito po ay nagharap na sila ng kanyang mga kapatid. No? Matapos yung maraming panahon, sabi niya rito, masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy naligtas ang marami ngayon, kaya huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Napanatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing iyon o ito ni Jose. Si Jose po ay naging matapat sa relationship na ibinigay at pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Kung siya ay nagkaroon ng pagtatanim ng sama ng loob, kasi talaga namang dapat ka magtanim ng sama ng loob, pinag-isipan ka ng masama, itinapon ka sa pit. Ano ba yung Tagalog sa pit? Yung balon na walang laman. Tapos nagsinungaling sa tatay nila na bakit nilapa ng leon ng iyong anak na paborito. Tapos ibinenta siya.
Di ba tayo kapag nag-iisip ng mga nakaraan, madali mong naiisip yung mga masamang nangyayari. Madali mong maisip yung mga tao na nakagawa ng masama. Pero iba si Joseph. Ito na sana ang pagkakataon upang ipahiya ang kanyang mga kapatid. Ito na yung pagkakataon para bulyawan niya upang kanyang sumbatan. Pero ibang sinabi niya, huwag kayong mangamba. Sapagkat yung masamang ginawa niyo sa akin, ginawang mabuti ng Diyos. Sapagkat wala ako rito kung hindi niyo ginawa, iyon sa akin. Wow, napakagandang pag-iisip. Mayroon si Joseph. Pero tignan natin kung halimbawa nagtanim ng sama ng loob si Joseph, siguro hindi siya makakarating kung saan naroon siya ngayon. Right? Bakit? Kasi naging paborito siya ni Pharaoh. Pero kung siya mayroong bitterness habang naglilingkod, hindi niya magagawa ang trabaho niya ng maayos. But the Lord's grace was upon him. Tignan po natin, ano ba ang root ng bitterness? Bakit ba ang tao nagkakaroon ng pagtatanim ng sama ng loob? Basahin niyo po ang verse 15. Saan nagsisimula ang pagtatanim ng sama ng loob? Kapag tayo daw ay tumalikod sa pag-ibig ng Diyos. Kapag yung pag-ibig ng Diyos ay wala na sa atin, ang sarili na ang nangunguna. Lahat ng ginawa sa atin nagiging defensive na tayo. Pero kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nandyan, siya ang nagko-cover sa ating mind, sa ating puso, upang hindi natin makita yung kasamaang ginawa sa atin. Amen? Kaya sabi niya, huwag kayong magtanim ng sama ng loob. Ikaw ba isang farmer? Mahilig kang magtanim ng sama ng loob. Maganda sana kung tinatanim natin ay kabutihan, pag-ibig. Pero kung tinatanim natin ay sama ng loob, sa bawat hurt, sa bawat offense, yan po ay tumutubo hanggang sa magkaroon ng ugat. Tignan niyo yung larawan na yan. Yung puso na maraming ugat na yan, no? Yan po yung unti-unting sama ng loob na kinimkim. Unti-unting kinimkim yung offense, yung jealousy, yung inggit, yung galit, hanggang sa nagkaugat. Pag nagkaugat na po, bitterness na yan. Kapag may bitterness ka na, makita mo lang yung tao, naiinis ka na. Marinig mo lang yung boses, naiirita ka na. Kapag ganyan ang nararamdaman mo, meron ka ng bitterness. Merong isang mama na nagtanim ng isang maliit na halaman. Matinik. Kala niya, ganun lang. Sabi niya, maliit lang naman tanim yan. So dumaan yung maraming taon, hindi niya tinignan, hanggang sa yon ay nagkaugat, lumaki, at ang ugat po ay naging dahilan para mabitak yung mga concrete at yung mga fence ay masira. Alam niyo, ganyan ang maliit na galit, maliit na inis, kapag iningatan ni nurture sa ating puso, ay nagiging bitterness, lumalaki po siya. Someone has said that bitterness is like drinking a poison and expecting your enemy to die. Di ba? Akala mo, pag galit na galit ka, meron kang bitterness, nasasaktan mo yung kaaway mo na nag-offend sa'yo. Pero sino po ba talagang nasasaktan? Tayo. Di ba? Lalo na, ikaw ay nasa kwarto, nagkukulong, nagngingit-ngit ka, galit na galit ka. Para kang umiinom ng poison.
Ang sabi dyan, a small grudge can destroy a heart if left unattended. So wag po nating inurse yung wounds natin, iwaksi po agad natin yan. Ano po bang result ng bitterness? Acts 8:23. For I see that you are poisoned by bitterness and bound by iniquity. Kapag tayo ay merong pagtatanim ng galit ng sama ng loob, nilalason daw natin ang ating puso. Yung judgment natin dumidilim na. Yung ating relationship unti-unting nasisira. Nagiging alipin na tayo ng galit. And all the while, we are hurting ourselves. We thought that we are punishing others by being bitter. Well, ang reality, you're hurting yourself. You're hurting yourself. Sa Kawikaan 14:10, ano sabi? Nalalaman ng puso ang kanyang sariling kapaitan. Wala pong tanging nakakaalam ng nararamdaman mo, kundi ikaw. Kasi walang pakialam yung nakasakit sa iyo. Wala siyang pakialam. Bitterness doesn't harm your enemy, it harms you. Alam niyo, masakit kapag merong bitterness. You isolate yourself from other people. Hindi ka na nakikipagkaibigan. Lalo sa church, hindi ka na nagpe-fellowship dahil nagiging bitter ka na. Ano po ang remedy doon? Ephesians 4:31-32. Okay, basahin natin. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Now, bakit mo kailangang alisin yung sama ng loob? Kapag hindi mo inalis yung sama ng loob, sabi diyan, yung nilalaman ng puso mo, may lalabas mo. Anong susunod? Mambubulyaw ka na. Hindi mo ba napapansin niya kapag galit na galit ka? Ha? Hindi mo na makakontrol, mambubulyaw ka na. Anong sunod mong gagawin? Manlalait ka na, mananakit ka na ng damdamin ng kapwa. Kaya nagsisimula sa puso. Whatever our hearts are being filled, yun po yung lumalabas. Colossians 3:13, bear with each other one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Amen. Ang hirap magpatawad, pero ang dapat mong isipin, kung paano akong pinatawad ng Diyos, ganon din ako magpatawad. Kaya nga ang pag-ibig, nagtatakip ng kasalanan ng iba. Kasi nakikita mo, makasalanan din ako eh. Pupunta ako sa impyerno, pero minahal ako ni Jesus. Pinatawad ako ni Jesus, kaya dapat ako magpatawad. Ngayon, kapag nagpatawad ka, hindi ka lugi. Nung sabi mo, naku, lugi ako na nga nagawa, magpapatawad pa ako? Hindi. Binibigyan mo ng benepisyo yung sarili mo, sapagkat pinalalaya mo ang sarili mo sa galit. Kapag wala ng galit, masaya ka na. Amen? The cure for bitterness is forgiveness. Rooted in God's grace, forgiveness is not saying I didn't hurt, but I choose not to let it control me. Hindi na maibig sabihin na kapag nagpatawad ka na, wala na yung sakit ng kalooban. Hindi ba? Nandiyan pa rin siya. Pero sinasabi mo, ayokong makontrol ng galit, kaya dapat akong magpatawad. And God will give you the strength to forgive. Naalala niyo yung story ni Corrie ten Boom? Nagkaroon ng Holocaust. Ang kanyang pamilya ay pinarusahan ng mga Nazi guard. Pero makalipas ang ilang taon, siya ay nag-speak sa isang conference, may lumapit sa kanya na isang lalaki. Humingi ng tawad at na-recognize na ang lalaking ito ay isa sa mga Nazi guard na nagpahirap at pumatay sa kanyang pamilya.
Ang sabi niya, hindi ko maiabot ang aking kamay sapagkat mahirap ko siyang patawarin. Kaya ang sabi niya, ang ginawa ko, nanalangin ako. Sabi niya, Jesus, help me. When she took his hand, she said, the love of God flooded my heart. The love of God. See, God will give you the strength to forgive if you're willing to forgive. At kapag nangyari po yan, yung blessing ng Diyos nasa iyo. Nagpatawad sa hindi karapat dapat patawarin, bahala na ang Diyos sa buhay ng mga taong nanakit sa iyo. Anong sabi sa Matthew 6:14-15? Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Verse 15. Dadapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. So napakaganda na we need to ask the Lord daily, Lord, soften my heart. Help me to forgive, even if the other person never apologizes. Kasi magiging malaya po tayo. Di ba masarap maging malaya? Masarap maging malaya. When you release the offense into God's hand, you will experience freedom. So, ang application natin, nurture your relationship as sacred trust. Lahat tayo may relationship, di ba? Ingatan po natin yan. Kung nagkakaroon ng sama ng loob, magpatawad agad. No? Magdala ka ng panyo ng pag-ibig. Ha? Koberan mo yung mukha niya ng kung gusto mo maging literal, no? Magdala ka ng panyo, koberan mo. The love of God will overflow. Kasi kung wala yan, sira lahat ng relasyon. Kaya napapansin niyo, mayroong mga tao na nakipagrelasyon, sira na naman, makikipagrelasyon na naman. Akala niya hindi mauulit yon. Pero gusto niyo pa na nanatiling relasyon? Amen. Pag-ibig ang susi ng lahat. Bitterness is a poison that destroys the heart, ruins relationship, and hinders our fellowship with God. But forgiveness and grace can uproot it. Ang tanging makakapagbunot ng ugat ng galit ay pag-ibig ni Jesus Christ. Second, responsibilities are opportunities for faithfulness. What does it mean? Yung responsibility po na ibinigay ng Diyos sa atin, hindi po yan burden. They are seeds, okay, where faithfulness can grow. Lahat tayo merong responsibility sa pamilya, sa church, sa trabaho, sa lahat ng area ng buhay natin, may responsibility tayo. Sabi sa 1 Corinthians 4:2, it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpuang tapat. Work, ministry, parenting, and community service are not just duties. They are platforms to serve God. At kapag ginawa po natin ang duty natin sa kapangyarihan ng Diyos with excellence and integrity, we show the world that God is alive. We show the world that God is our true master. Amen? Tignan natin si Daniel. Si Daniel ay matapat na naglingkod sa gobyerno ng mga pagano. Ito magandang application sa inyo. Nagtatrabaho kayo sa hindi Kristiyanong company. Kailangan pa rin kayo maging tapat sa pagtatrabaho katulad ni Daniel. He was surrounded by corruption, but he remained honest and faithful to God. Si Daniel ay hindi napapatinag. Dahil sa kanyang kasipagan, katapatan
sa hari, sa gobyernong kanyang pinaglilingkuran, na-promote siya. Naging katiwala siya katulad ni Joseph. Pero sa kabila po ng promotion na yan, maraming nainggit. Gusto siyang siraan sa hari. Kaya nagkaroon ng decree yung kanyang mga katrabaho. Sabi nila sa hari, King Darius, gumawa tayo ng decree na walang sino man ang sasamba sa ibang Diyos at sa ibang tao maliban sa iyo. Kasi alam nila si Daniel ay sumasamba sa Diyos. Pero si Daniel ay hindi sumunod. Isang araw, nananalangin si Daniel, nakaluhod. Nakita siya ng mga inggitero sa kanya. Dinala siya sa hari. Sinumbong siya. Ito po, hindi sumunod sa ating decree. Pero alam niyo si King Darius, paborito si Daniel. Ayaw niyang parusahan si Daniel, pero napirmahan niya na yung decree. Hindi na pwedeng baguhin. So, itinapon siya sa lion's den. Anong ginawa ni Daniel? Sumuko ba siya? Hindi. Nanalangin sa Diyos. At yung mga lion, naging maamo. Yan po ang tunay na anak ng Diyos. Tapat kahit na anong mangyari. Kahit ikaw ay inaapi, sinisiraan, walang justice for the moment. But if you're faithful with God, God will set you free. Amen? Yan po ang lesson kay Daniel. God promoted him because he was trustworthy. Pangalawa, si Lydia. Si Lydia po ay ginamit niya ang kanyang business success to support the ministry and the hospitality for believers. Kapag tayo binigyan ng pera ng Diyos, business, at ginamit mo yan para sa paglilingkod, alam mong gagawin ng Diyos sa business mo, pagpapalain yan. Nung si Jesus po ay nagmi-minister, ang ilan sa kanya mga supporter ay mga kababaihang businesswomen. Kaya maganda na kapag ikaw ay nagkaroon ng business, isipin mo lagi, gagamitin ko ito para sa gawain ng Diyos, sasabihin ko sa iyo, hindi mababankrupt yung business mo. Si Henry C. ng SM Group. Tingnan natin, ano? Meron siyang pangarap nung bata pa siya. Magkaroon siguro ng malaking mall. Diba? Pero nagsimula siya, anong start niya? He began with a small shoe store in Quiapo called Shoe Mart. Anong storya? Came from a poor immigrant family, worked hard, saved diligently, and treated customers with care. Lesson, faithfulness in small beginnings led to building one of the biggest retail empires in Asia. Anong stewardship insight natin? He maximized small opportunities and trusted God's provision step by step. Hindi siya nakaroon ng mall agad the first day, and maging tapat ka lang. Mapagod ka, yes. Umiyak ka, yes. Pero manatili kang tapat. Anong supporting verse natin? Basahin nyo. 1, 2, 3. Wala. Ano nangyari? Anyari? Sige pa. Amen. No? I-claim nyo lahat yung promise na yan, mga kapatid. No? Sulat mo yung pangarap mo, Lord, ito po yung salita mo, panghahawakan ko ito. Alam mo yung stewardship, nag-start sa iyong katapatan, not in public, but in your room. Not in the boardroom, but in your room with God, who is the employer of all
employers. Give it to the Lord. Siyempre gusto ni Lord na pagpalain ka eh. Anak ka niya. Pero you have to acknowledge the Lord. Pangalawa si Mrs. Normita Reloba. Yan kilalang-kilala yan ng mga natin, sales rep natin NGR Marketing and Services. From home-based beginning to a thriving company. Paano ba siya nagsimula? Ito yan. She began her business humbly in a small office. Diyan yun sa sa Kamyas pa. Napakalit lang ng office na yon. Using her own home as a work space where she and her team would do the packaging of products. Wala pa silang lugar para mag-packaging. Doon lang siya sa kanyang maliit na bahay, naglalagay ng labels sa kanyang mga produkto. Kinuwento nga sa akin ni Mrs. minsan nagagalit yung may-ari ng apartment kasi meron silang, minsan maraming order nakalera din yung mga pail, Pero kailangan na i-deliver agad. Hindi naging madali. Yung asawa niya nasa Amerika pa noon. Pero nag-decide na umuwi. So, tingnan muna natin yung faith journey. Through years of hard work, integrity, and dependence on God, their business, NGR Marketing and Services began to grow. Ito na, lumalago na yung business. Sabi niya sa asawa niya, dito ka na lang. Magsama tayo dito. Tulungan siya. Kasi engineer po si Buddy Roel. At nung umuwi siya, nakatulong siya, lumago yung business nila. Kaya nagkaroon na ng services. So sa maraming taon, nagtulungan sila bilang teamwork na mag-asawa hanggang sa nakabili sila ng lote at nakapagtayo ng kanilang sariling building. Mga kapatid, bago po naitayo yung building na yan, it took them how many years? Mula sa founding, kailan ba nagsimula? Okay, ilang taon? 2021, inauguration po yan. So, ilang taon yun? Kita nyo yan, So, hindi biglaan. Di ba? Merong proseso. Merong iyak. It was far from glamorous. Una. But she worked with excellence. Yung maliit na home-based business, naging malaki na po. Anong lesson? Faithfulness in stewardship doesn't always begin with abundance. It begins with what's in your hands right now. Faith principle, when we dedicate our work to God, He turns humble beginnings into testimonies of His faithfulness. Alam nyo, next year, mga March, iimbitahan natin si Mrs. Normita Reloba. Baka nanonood siya ngayon, narinig niya na. Sister, maghanda ka na sa March. Yung mga gusto mag-business, mga business na, sama na natin mga lalaki dyan. Siya po ay mag-speak. Share niya kanyang experience, knowledge, and wisdom para yung mga sit-up members na gusto mag-business, magkaroon tayo ng mga milyonaryo dito. Amen? Sapagkat kayo, pag pinagpala ng Diyos, marami tayong matutulungan sa labas. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. Tignan natin yung mga verses. Sapagkat sinong nagsihamak sa araw ng maliliit na bagay. Yung mga Israelita nagtatayo ng templo pero nagsimula sa pundasyon. Maliit na bagay. Pero yung kanilang mga kaaway, tinatawanan sila. Napakaliit naman ang simula nyo. Pero nung natapos yung templo, nandun po yung halakhak nila sa huli. Yung maliit na simula mo, foundation yan. Maging tapat ka dyan. Kawikaan 16:3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Amen?
kung iyong alalahanin ng Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Biblical. Gusto ng Diyos magkaroon ka ng kayamanan basta partner mo siya. Huwag mo siyang iiwan. Kasi pagkasama mo siya, bubuksan niya yung mga pinto na sarado, yung mga bubong na nakalak. Bubuksan niya para sa iyo. Amen? Ganyang kabuti ang ating Diyos. So, tignan muli natin, i-summarize natin, si Henry C., dati siyang humarap sa mga saradong pintuan at maraming kabiguan, ngunit hindi siya tumigil, nagpatuloy siya. Yung mga hindi, ginawa niyang oo. Amen? Inalaw ng Diyos yung hindi upang magkaroon ng oo sa tamang panahon. Sina Normita Relova at Arnel Guevara ay ganun din. Ito'y nagpapaalala sa atin na yung rejection is God's redirection. Amen? Sabihin natin yan, rejection is God's redirection. Amen? Kapag nagsara ang pinto, meron siyang bubuksan na ibang pinto. Kapag ikaw ay ni-reject, merong tatanggap sa iyo. Ganon po ang Diyos. Kaya kapag ang buhay mo ay nagsabing, hindi, ang sinasabi ng Diyos, anak, hindi dito, doon. Amen? Minsan, nagpipili tayo sa isang lugar. Gusto mo mag-stay dito, sabi ni Lord, anak, doon. Kaya nga sabi ng Bible, ask, keep on asking, anong gagawin ng Diyos? He will answer. Seek, keep on seeking, and the Lord will find a way for you. Knock, o may tanong. Hindi masama yan. Basta ibigay mo kay Lord. Ibigay mo kay Lord. Sapagkat yung desire mo, ibibigay niya sa tamang panahon na handa tayo na makamtan yung kayamanan sapagkat alam niya yung tamang panahon. Amen? Katulad ng mga istorya ng mga taong ito. Nag-intay ng maraming panahon sapagkat itinama muna ng Diyos yung puso nila. Kasi it's all about the heart. Yung kayamanan, nandyan na yan eh. But are we able to handle the blessing? Kaya maganda ngayon, kung gusto nating yumaman talaga, pagyamanin natin yung puso. Amen? Kasi pag mayaman na yung... Pag mayaman na ang puso, sa pagmamahal sa Diyos, gaano kalaki yung kayamanan mo, hindi ka maapektuhan yan. You will use your wealth to bless other people. Tandaan natin, yung rejection na hindi wakas. Sino ba na-reject na rito? Ang dami. No? Pasalamat ka, na-reject ka. Sapagkat yung rejection na yun, hindi para sa'yo. Meron nakalaan para sa'yo. Gaya ni Jose sa Biblia, itinakwil siya ng kanyang mga kapatid, ibinenta bilang alipin na kulong. Ngunit sa kabila ng lahat, ipinromote siya ng Diyos mula doon sa pagiging biktima to becoming a victorious. Amen? He was thrown into the pit, and from the pit to Pharaoh's place, from Pharaoh's place to prison, from prison to palace. Marami tayong dito dadaanan, mga kapatid. But rejection did not define him, it refined him. Kung marami kang rejection, marami kang pighati sa iyong buhay, it doesn't define you, it will refine you. Pakikinising ka. Ha?
Baka meron pang magaspang sa buhay natin. Ini-assist tayo ng Panginoon. Ha? Pag makinis ka na, yun. Sabi ng Diyos, handa ka na anak. Handa ka na, kaya ibibigay ko na sa iyo ang promotion na para sa iyo. Amen? Kaya sinasabi ng Diyos, kung meron kang rejection, kabiguan, ang sinasabi niya, anak, hindi yan ang lugar mo. Ang lugar mo ay doon. May hinanda akong mas mabuti para sa iyo. Doon ka matututo. Remember, we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Kaya wala pong nangyayari sa iyong buhay na ikasisira mo. Pangit man ngayon sa paningin mo, pero ang katapusan niyan, maganda. Kaya, pag natapos na itong aking kalagayan na ito, I will rejoice, and many people will see how good God is. Amen? Talaga ako, hindi ako naniniwala na ang sakit nito ay para parusahan ako. Siyempre, nagawa tayong kasalanan, ano? Pero God is refining you. Ano? Kasi dati ganyan ang paniniwala ko. Nako, bawat pangit ang nangyari, parusa. Oh yes, hindi parusa eh, discipline. Kasi mahal ka ng Diyos. Oh. Kaya mga kapatid, lahat tayo nakakaranas ng hirap, iba't iba lamang ang level. Pero manatili kang tapat. When you are faithful in small things, God entrusts you with greater ones. Let's go to point number 3. Real life faithfulness honors God. Whatever you do it all to the glory of God. Ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. True stewardship does not mean we are always in a front row. Public. True faithfulness is when we are alone and no one can see us. Bakit? God values hidden faithfulness as much as public ministry. Amen? Example po dyan ay si Ruth. Sino ba si Ruth? Si Ruth ay isang Moabite na napangasawa ang anak ni Naomi, na isang Israelita, pero sa kasawiang palad, namatay yung asawa ni Ruth. So instead na umalis si Ruth at bumalik sa kanyang bayan, iwanan si Naomi na matanda na, nanatili po siya para alagaan si Naomi. Kaya nga yung familiar na verse na sinabi niya ay ito, saan ka man pumunta, doon ako pupunta. Hindi niya iniwan si Naomi, naging tapat siya kahit walang nakakakita. Naging masipag si Ruth sa paghahanap ng pagkain para sa kanyang biyanan, dating biyanan, hanggang sa napunta siya sa bukid ni Boaz. Si Boaz ay mayaman, kinsman redeemer ang tawag doon. And then after niya, napangasawa niya si Boaz, ni Ruth. Nagkaroon sila ng anak, si Obed. Hindi si Obed, Obed. Muntik na. Si Obed ay lolo ni King David. Kaya ngayon si Ruth ay nakasama sa listahan sa genealogy ni Jesus Christ. That's a blessing. Nagsimula sa simpleng obedience. Nagsimula sa simpleng katapatan. Hindi in public. But the Lord included him doon sa lineage ni Jesus. Mga kapatid, hindi ka man nakikita sa ginagawa mo ngayon. Walang pumapansin sa iyo. Hindi ka pinupurihan, ano? Ikaw lang. Maging mga anak mo siguro minsan hindi ka napapansin, pero ang Diyos nakakita sa iyo. Malit man ang ginagawa mo, naging tapat ka. Sabi ng Diyos, anak, dating ang panahon, ipopromote kita and everyone will see how good and faithful you are. But start from unseen
Faithfulness. Sino sumunod? The widow who gave her 2 small coins. Ito. Si Jesus ay nakaupo sa harapan ng hulugan ng offering sa templo. Nakikita niya yung mga yung mga mayayaman. Hulog ng malalaki. Sumunod itong byuda na mahirap, naghulog ng 2 tansong coin. Tinawag ni Jesus ang kanyang alagad at sabi, alam niyo ba kung sinong higit na nagbigay? Yung mayayaman nagbigay ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Pero ito, sabi niya, ngunit ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikabubuhay. Sabi niya, dali naman magbigay kasi konti eh. Pero ang point dito, mga kapatid, pag binigay niya na yun, wala na siyang pagkain. Pero ibinigay niya yung maliit. Pero, yun ang kinabubuhay niya. Panginoon, para sa ito. Nakita ng Diyos. Pinuri siya ni Jesus. Unseen faithfulness. Hindi na nakikita yung ginagawa mo, no? Pero ang Diyos, pagpapalain ka. Doon tayo magsimula, mga kapatid. Si Ruth ay larawan ng katapatan sa pamilya, kababaang loob. Itong widow who gave her 2 small coins is a symbol of humility, dedication, and surrender to God. Think of a lamp hidden under a table. Kahit nakatago yung lamp na yan, umiilaw pa rin, di ba? Maring ikaw, isang Kristiyano, na hindi ka lantarang gumagawa eh. Pero yung ilaw mo, numiningning pa rin. Nakikita pa rin. Huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Sabi ng Bible, do not grow weary. Huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Gawa ka lang ng gawa. In due season, you will reap what you sow. Di ba? You will reap what you sow. So anong application natin? Keep serving faithfully even if no one praises you. It's okay. Pangalawa, God sees your effort, your quiet sacrifices, and your unseen obedience. And in due season, He will reward those who serve Him wholeheartedly. Kaya huwag kang malungkot. Huwag kang mapagod. In conclusion, faithful stewardship means being trustworthy not just with possession, but with people and responsibilities. Ingatan mo yung relationship mo sa mga tao, yung trabaho mo, ingatan mo, yung business mo. When we love others well, work diligently, and live faithfully each day, God is glorified and His kingdom is advanced. At pagdating natin sa langit, ang sarap na sasabihin ni Jesus sa atin, well done, good and faithful servant, come and share your master's happiness. Let's all pray together. Father God, salamat sapagkat Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na tunay na nakakakita ng aming puso. Hindi man kami perfecto. Hindi man kami nagiging tapat sa lahat ng oras, pero nakikita mo yung mga unseen faithfulness, unseen good deeds sa aming buhay. At Ikaw ay merong pangako sa aming Panginoon. That in due season, we will reap what we sow. Kaya salamat, Panginoon, sapagkat You are a rewarder of those who diligently seek You. We praise You and we honor Your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ano ba? After Sunday.